Ito ang dahilan kung bakit kailangan nyong mag-research sa mga pupuntahan nyo. Magsisimula ito sa dalawang magkapatid at dalawang babae na magbabakasyon sa may Russia. Sa bakasyon na to, plano na ng lalaking tong mag-propose sa girlfriend niya, pero dito muna sila dadaan sa isang abandonadong city ng Pripyat sa may Chernobyl. Kahit na may risk ng radiation, pumunta pa rin sila dito dahil safe naman daw at uuwi naman daw sila agad. Sa pag-ikot-ikot nga nila, matutuwa pa nga sila nung una pero mabilisan tong mauuwi sa bangungot nang hindi na sila makaalis dito. Pagdating ng gabi, dito bigla ang may lilitaw sa mga paligid nila na kakailanganin nilang matakasan bago sila tuluyang matrap sa lugar na to. Title ng movie, Chernobyl Diaries. O ba, akala ko nung una, kahawig lang ni Jesse McCartney to, pero siya pala talaga yan. Bata-bata ka pa, panigurado hindi mo na siya kilala, siya lang naman yung kumanta ng Beautiful Soul. Alam mo yun, kantahin ko, Beautiful Soul all over. Joke lang. Yung ano, I know that you something that you... Ang favorite ko to kasi unang-una mahilig ako sa mga habulan ng taguan, and pangalawa mahilig din ako sa mga natrap na movies. Also, fan din ako ng COD, and isa to sa pinaka-favorite kong mission dito, nasa Chernobyl sila, and alam nyo na yung iconic line dyan eh, 50,000 people used to live here. Now, it's a ghost town. Movie na to, feeling ko originally found footage to eh, pero during pre-prod sinabi nila, wag na lang. Film played with the idea of claustrophobia, of course yung darkness, and syempre relying on an actual horrific event para mas matakot yung audience. Ay hindi nakakaalam, maraming nagkritik sa movie na to na sinasabi nilang insensitive nga daw yung movie considering na yung mga so-called monster nila dito ayun yung mga taong na biktima ng kumalat na radiation na I would admit naman, insensitive naman talaga in some parts. Kunwari, Titanic na horror movie, tapos yung mga biktima nun, gagawin mong multo or aswang, hindi ba parang nakakainis yun? Kasi nga, nabawian ka na nga ng buhay sa isang aksidente, tapos gagawin ka pang kalaban or aswang sa isang movie. Horror thriller film, maganda yung pacing ng film, at hindi masyadong komplikado yung story nila na okay naman din, kaso ayun nga lang, medyo raw lang yung idea nila, particularly doon sa twist nila na alam nga nung government yung mga taong naapektuhan ng radiation. That the monsters were introduced too late then and wasn't explored that much, na generic lang siya na you could put an entirely different thing and the plot would almost still be the same. You could have used them more lalo na doon sa mga habulan at scary scenes, and sana nagamit pa lalo na yung lugar kasi the place itself is scary na eh. Enough na yon to scare the audience if played the right way. Credits lang din pala sa may PD nila kasi sobrang realistic nung version nila ng Chernobyl and yung Pripyat na nakapanood na ako ng mga vlogs ng mga taong nagpunta doon and halos kamukha lang din naman. Well, I think mag-e-enjoy naman kayo dito, lalo na kung yung hanap nyo lang naman yung magkakaibigan na kailangan makaligtas. Pero ayun lang, don't expect too much from it and panoorin mo na lang siguro for fun. Yun lang, again ang title ito, Chernobyl Diaries, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.